inilabas na press conference, press briefing, etong si Congressman Chua at saka po itong Sergeant at Arms ng Kamara. So ngayon pakinggan po natin kung ano ba yung kaganapan kagabi at kung ano ba yung sagot nitong si Congressman Chua dito po kay dito sa mga sinasabi nitong si Sara Duterte. Kasi 'di ba nag-live sila kagabi at inabot ata ng madaling araw yung live nila. So ngayon pakinggan po natin. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for joining us in this very early press conference. We appreciate your presence. Today we have House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua of Manila and House Sergeant at Arms retired Police Major General Napoleon Napsi Taas. So basically, they are here to give us update on the circumstances surrounding the transfer of Attorney Lopez earlier. Oh. And then before we open the floor for media questions, we ask our distinguished guests to give their short opening comments. Sir, Chairman Joel. Yeah, good morning everyone. Sana po ay ma-address po namin yung mga tanong po ninyo. Nandito po kami para sagutin po lahat ng inyong mga katanungan. Magandang umaga. Yes, sir. I'll go direct to the point. I don't have any other remarks. Nag-welcome na po si Chairman. I'll give you an update as to what happened yesterday evening, up to early morning today. The House Committee on Good Government and Public Accountability, chaired by the Honorable Joel Chua, has resolved to transfer Attorney Zuleika Lopez, Undersecretary and Chief of Staff of the Office of the Vice President, to the Women's Correctional Facility in Mandaluyong City. However, the execution of this lawful order was directly obstructed by the Vice President Sara Duterte, who took the extraordinary step of introducing herself as Attorney Lopez's legal counsel and physically intervening to prevent the service of the transfer order. This act of interference demonstrates a blatant disregard for institutional authority and due process, setting a dangerous precedent for abuse of power. Diba? The Vice President's intervention. Tama kasi mga kababayan, yung ginagawa ni Sara Duterte, abuse of power yan. Ano po, kasi nga naman, nangingialam siya, pinapakailaman niya. Mga kababayan, yung mismong rules na inilalabas ng Kamara. At pinapakailaman niya yung dito sa kanyang kaibigan, sa kanyang empleyado, nakikialam siya, nanghihimasok siya. Na wala naman siya mga kababayan, kung tutuusin, hindi naman siya part nun. Ngayon kung titingnan nyo, ginagamit niya yung kapangyarihan niya bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas para isalba yung mga kaalyado nila. Yan abuse of power po ang tawag dyan. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Came during her visit to the House Detention Facility, which had been initially permitted under specific guidelines. Instead of adhering to those parameters, the VP escalated the situation by overstaying her visit and ignoring repeated directives from the Sergeant at Arms to leave the premises. She then locked herself inside the office of Davao City Representative Paulo Duterte, prompting a lockdown of the entire House premises. The specific actions taken by the Vice President to block the order include Shoutout sa mga taga-gobyerno dyan na nakatutok. Tingnan yung mabuti, yung mga ni Sara Duterte kasi talagang hindi po basta-basta yung mga binibitawan ni Sara at hindi basta-basta yung mga ginagawa nitong si Sara kasi ginagamit niya yung pagiging pangalawang Pangulo niya para para i-abuse yung kanyang power mga kababayan. Para idepensa yung kanyang tauhan, yung kanyang mga kaalyado. Yan yung isang halimbawa na kapag ikaw ay tauhan ng Vice President or tauhan ka ng politiko, di ba kung titingnan nyo ang tingin ng mga kababayang Pilipino natin, kapag tauhan ka ni ganito, malakas ka kasi isasalba ka ng boss mo. At ngayon pinapatunayan ni Sara
yung tingin ng mga kababayang Pilipino po natin. Na kapag kaalyado nila, talagang gagamitin nila yung kapangyarihan nila para mailigtas yung mga kaalyado nila. Pero kapag normal na mamamayang Pilipino, yung kalaban, wala, patay malisya sila mga kababayan. Kaya nga kung titingnan po natin, hindi po dapat ganyan ang gawain ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Iniloklo ka dyan, inihalal ka dyan, para gampanan mo yung trabaho na iniata sa'yo ng taong bayan. Hindi para idepensa mo yung mga tauhan mo. Di ba, ipagpatuloy pa natin. First, assuming the role of legal counsel for Tony Lopez to impede the committee's directive. Second, physically preventing House security personnel from executing the transfer order. Third, disrupting House operations and disregarding established rules governing visits to detainees. And last, compromising security protocols by bringing an excessive and unauthorized armed presence into the complex. The Vice President's action caused significant disruptions, including excessive resource strain, reallocation of security personnel, and compromised safety within the House premises. These alarming acts of defiance Ay, shoutout kay Inay Timisi ha. At saka shoutout din kay Princess Tinta. Mega love shoutout ha. by the Vice President severely undermined the authority of the House and disrupted its operations. The committee's decision to transfer Tony Lopez stems from the Vice President's repeated and deliberate breaches of security guidelines, including flouting rules on visitor conduct and overstaying within the House detention facility, ignoring orders to vacate and the premises and defying House security personnel, and creating a hostile environment by compromising the safety and functionality of the House complex. The Vice President's blatant interference in the lawful order of the committee and her abuse of privilege represent an unprecedented attack on institutional processes. The committee, therefore, stands firm in its resolution to enforce the transfer of Attorney Lopez to the Women's Correctional Facility and calls for a swift measures to restore respect for institutional authority and the rule of law. The committee stresses that the Vice President's actions undermine not just the integrity of the House of Representatives, but also the very principles of accountability and good governance. Thank you. Grabe no? Napag-desisyonan po na mag-meet ng committee November 22 up to the point na sinerve or binasa yung ating transfer order kay Atty. Lopez. Ako muna. Kagabi po, kahapon po kasi nagkaroon po kami ng concern, yung mga miyembro po ng ating committee nag-request po ng Zoom special meeting sa ating committee dahil nga po sa na-alarm po yung mga miyembro po ng committee dahil nga po sa mga request ng ating Vice President. Nakatanggap po kasi kami ng 2 sulat. Yung isang sulat po ay galing po sa kay Congressman Pulong Duterte kung saan ini-inform po niya ang committee na ang Vice President daw ay pinapayagan niya na mag-stay sa kanyang opisina. At yung pangalawang sulat naman po ay nakatanggap po kami ng sulat galing po sa ating Vice President na payagan siya na mag-jogging sa vicinity ng House of Representatives. So ito pong 2 sulat ay ating pong isinumite sa ating mga miyembro through Viber. Pinag-usapan po namin at amin pong Kaya pala naman ang galaite mga kababayan kasi hindi pinayagang mag-jogging. Alam nyo, napakaraming problema ng bansa ngayon. Hindi, sa totoo lang mga kababayan, napakaraming problema ng bansa ngayon na hindi kakayanin kung ang presidente lang ang kikilos. Nakuha niyo yung pinupunto natin? Ang kailangan kasi mga kababayan, pati yung vice-presidente kumikilos din. Katulad ng pagtatrabaho ng presidente. Hindi yung ang iniisip yung kanyang pangsariling kapakanan lamang at luho. Ngayon mga kababayan, napakaraming pwede niyang ipakiusap dito sa kamera. Pero ang isang ipinapakiusap niya dito mga kababayan,
yung walang kakwenta-kwentang bagay. Ang ano yon? Ang mag-jogging dyan po sa may Batasan Complex. Bukod sa ginagawa niya ng kondo, yung opisina ng kanyang kapatid dyan po sa may kamera, ngayon humihiling pa siya ng isa pang bagay na dapat pagbigyan ng kamera. Ang payagan siya na mag-jogging dyan po sa may Batasan Complex. Kita nyo ha? Tapos sasabihin nyo, kailangan manalo sa pagka-presidente. Pambihira naman. Ipagpatuloy pa natin. Doon po sa aming pag-uusap, sabi po ng mga miyembro natin, ay wala naman po ito sa aming kamay dahil hindi naman po ito wala na po ito sa jurisdiction ng aming committee. Kaya Tama. napag-desisyonan po na ito po ay i-refer sa Sergeant at Arms. At yung nga po ang nangyari, ito po i-refer namin yung sulat sa Sergeant at Arms. Pero yung mga miyembro po ay after a while, nakatanggap na naman po tayo ng tawag sa mga miyembro at concern dahil nga po meron daw mga nagpo-post ng mga sa Facebook tungkol po dito sa mga sulat. So medyo na-alarma po yung mga miyembro kaya nag-request po ng Zoom meeting. Ah, At kami nga po ay nagkaroon ng special session kagabi through Zoom, via Zoom po. At doon po sa aming pag-uusap, ang isa nga po sa mga napag-usapan ay yung security risk. Hindi lamang po ng ating House of Representatives, pati na rin po ng ating Vice President. Kaya nga po napag-desisyonan po ng mga miyembro ay ito po ay transfer doon sa pasilidad na mas may kapasidad at may kakayahan na mai-secure. Nang sa ganun po ay maging maayos. Dahil alam naman po natin na pag nandiyan po yung Vice President, yung mga security po natin ay mababawasan. Ito po ay tututok sa ating Vice President Tama. at mawawalan po ng security yung mga ilang outpost po dito. Kaya yung po yung napagdesisyonan, pan-motion po, unanimously po, ito ay pinagbotohan. So, kaya po yun ang naging desisyon po ng committee at naglabas po kami ng order. Sir, anong oras po yung meeting? Kung di po ako nagkakamali, pasado, alas 11. Hindi, yung order. I think past 7 or 8, parang gano'n. Hindi ko na masyadong na-monitor Because umiikot po kasi ako noon sa aking district. So nung nagkaroon po kami ng, I think 7:30, between 7:30 to 8:30, around those time. And sir, after po pag-desisyon ng komite na transfer si Atty. Lopez, anong oras po yung unang beses na binasa po kay Atty. Lopez yung transfer order? Ay, sila. Kung matandaan ko po mga bago hating gabi. Siguro pa mga 11:45 or thereabouts. Yun o yung first na binasa ko ng ating mga kababaihan na LSP, yung kay Atty. Lopez. kaya pala mga kababayan, nagkanda iyak itong si Atty. Zulaika Lopez mga kababayan kagabi. Di ba nag-live sila ng hating gabi? Inabot pa nga ata ng madaling araw yung live nila mga kababayan. Kaya pala nagkakanda iyak kasi ililipat na sa Women's Correctional dyan po sa Mandaluyong. Pero mga kababayan, sa totoo lang hindi naman mapapalipat sa Women's Correctional etong si Atty. Laika Lopez kung etong si Sara ay hindi nagmamatigas na mag-overstaying dyan po sa kamera. Kasi mga kababayan, kaya ipinalipat ito sa Women's Correctional ay dahil nga si Sara nagpapa-epal dyan sa kamera at yung atensyon ng mga law enforcer na nakabantay sa kanilang mga pwesto mga kababayan ay naiiwanan yung trabaho kasi nga nakatutok sila dito kay Sara Duterte. Kaya ang ginawa mga kababayan at napag-usapan dyan po sa kamera yung mga member ng komite nitong si Congressman Chua na ipalipat na lamang sa Women's Correctional etong si Zulaika Lopez mga kababayan kasi nga ayaw ni Sarang umalis dyan po sa kamera. At yung trabaho ng mga law enforcer ay naaabala na kasi nga nakapokus sila kay Sara. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ibig sabihin, ang dahilan ng lahat ng ito ay si Sara Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Kailangan nung i-implement ng Legislative Security Bureau yun nung order na transfer
coming from the committee. Ah. Sir, can you narrate it to us? Kasi according to Attorney Lopez, a while ago, 9 men barged into her room and took her phone. And then bago binasa yung transfer order, dun po sa inyong sinasabi, women po ang pumasok. Can you just like set I think the video and pictures would speak better than however I'm going to explain it. We'll provide you the video and we'll show you. Diba? Pumasok po dun Yan! sa kwarto. Nasa likod doon yung isang lalaki, tatlong female. LSB personnel po natin yung umabasa at makikita niyo po na kalmadong-kalmado yung sitwasyon. So we can provide you copies of that video in a bit. And she refused during the first Opo. time. Why was there a need? Ang sinasabi kasi nitong si Zulaika Lopez habang umiiyak kagabi, may pumasok daw ng mga lalaki doon sa kanyang pasilidad, mga kababayan. Tapos, ang sinasabi dito, may video. Ang sinasabi nitong Sergeant at Arms, merong video sila na 3 babae yung pumasok at yung lalaki nasa likod lang. At binasa etong order na ililipat na sa Women's Correctional sa Mandaluyong, etong si Zulaika Lopez. Ibig sabihin, nagsisinungaling kagabi etong si Lopez habang umiiyak-iyak pa doon sa kanilang live. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. To read the transfer orders that they had. Dahil failure nga po yung hindi man ako tatanggap ng na hindi umubra nung una dahil ayaw kong sumama. So sumubuko tayo ulit ng baka this time around sumama na. Pero during this second attempt nga po, ando na po yung si VP Sara. At nagkasabi na siya na yung official na lawyer. So naging futile din mo yung attempt dyan sa pangalawang pagbasa. Kaya papasok po ni VP Sara sa Kumbaga, nagpresenta itong si Sara na maging abogado nitong si Laika Lopez. Kaya kung makikita nyo kagabi, di ba, nasa sa isang pasilidad na lang sila. Naando doon itong si Sara sa detaining room nitong si Zulaika Lopez. Kasi siya na mismo ang nagpresenta sa kanyang sarili na siya na lamang yung tatayong abogado nitong si Lopez, mga kababayan. Kaya nga kung makikita nyo, nagawa niya yung mga pagmumura niya doon sa detaining room nitong si Lopez, mga kababayan. Kasi kagabi nagtataka ako habang pinapanood ko yung live nila, bakit magkasama itong si Lopez ng hating gabi at saka itong si Sara at saka yung isang kumpanyon doon sa loob ng detaining room. Yung pala, ipinresenta niya yung kanyang sarili bilang abogado ni Lopez para lang makapasok doon sa detaining room. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. ng custodial, yung room ni Attorney Lopez. Pwede po ba yun sa rules ng cited in contempt po si Attorney Lopez? Alam niyo po, hindi po pwede yun. Actually, that's being the Vice President, we bent over backwards and allowed her to go beyond yung mga house rules limitations natin. So, the answer to your question is, pinagbigyan mo natin pero sumobra. And it is, bawal na ho yung ginagawa na sinasabi ninyo na beyond yung certain time, beyond actually Friday yun, dapat beyond 5 o'clock po. Hindi na dapat nakakapasok ang hindi ka mag-anak at hindi detainee mismo. Sorry, for the record, yung pangalawang beses na binasa yung transfer order, anong oras po? Mag-uumaga na po yun, pero konti lang ang diferensya. If I can give you yung eksakto from our record right now, siguro mga 12:30, past midnight. And si Vice President Sara actually questioned yung validity ng meeting, sir, kasi sinasabi niya parang wala daw dapat pasok ng House of Representatives on Friday. And na-question din po yung timing nung pagbasa ng transfer order na nangyari late at night. Can you explain naman, sir? Well, unang-una, nasa rules naman po namin na allowed po kami na magkaroon ng special session via Zoom. So, yun nga po yung nangyari. So, in fact, pati po yung quorum, sinecure po namin, tinignan po namin. Dahil ito po kasing sitwasyon is emergency situation dahil security risk na po ang pinag-uusapan po natin dito. Hindi naman po natin po pwedeng antayin pa na mag-Lunes. Dahil kung maglulunis pa po, baka po may mangyari between last night until early morning of Monday, medyo
delikado na po yun. Tama. Kaya po, ito naman po ay concern, hindi lamang po ng isa, dalawang miyembro, kundi marami pong miyembro ang tumawag po sa akin. Mm. Kaya po tayo nagpatawag ng special session. Yung timing, sir, ng pagbasa ng transfer order na gabi. Paano again? Pakiulit po yung... Yung timing po ng pagbasa ng transfer order, pag-execute ng transfer order na nabanggit nyo nga po 11:30 to 12:30. So, medyo patulog na dapat daw yung si Attorney Lopez. Alam niyo ba, wala na po pong sinasabi na patayan kung anong oras yung dapat na-implement. Apo? Dahil nga dun sa sitwasyon na medyo tensyonado sa ating Kongreso, minarapat po na ng ating security na i-implement, tapusin kagad po yung transfer order. So wala naman po kami na violate na batas by doing that. Sir, sinabi rin po na may kinuha daw po na sa akin. Then again, the best explanation for that will be the video that we will be providing you. It should show kung meron bang kinuhang cellphone yung ating mga security. Sir, sige, pag-usapan din natin yung issue dun sa ambulansya. Meron pong hinaan ng ambulansya sa Northgate when Attorney Lopez wasn't feeling well. Can you explain why that happened and bakit natagalan yung pag-respond to her medical needs? Hindi po natagalan. Dahil meron naman po tayong ambulansya, yung doktor. Sila po yung ayaw ng doktor natin at yung ambulansya po nila at yung doktor nila ang gustong pumasok. But that is in Kasi ang pinapalabas kasi mga kababayan kanina ni Sara, wala daw tumulong sa kanila. Yun yung pinapalabas nila mga kababayan. Wala daw tumulong dito kina Sara Duterte. Ano po nung nangangailangan ng tulong para dito kay Laika Lopez. Pero mga kababayan, maliwanag naman na sinasabi dito ng Sergeant at Arms na meron silang sariling ambulansya at saka doktor. Kaso si Sara ang may ayaw. Mga kababayan, so ngayon ipagpatuloy pa natin. requires clearance po ng ating Secretary General. So we had to wait bago at diniscuss din ni Secretary General yan sa House officials. Yun ang yung reason ng delay. Wala na pong iba. So, sir, merong mga house medical staff who tried to Actually, nung ilang araw na po natin na ino-offer yan at palagi yung tinatanggihan until I think yesterday morning, pumayag na po na magpa-check sa ating MDS, in-house doctors. Pero hindi po natuloy dahil nung naakma na yung sinangayunan nila na oras na magpapacheck, eh dinecline na naman po ni Attorney Lopez. Grabe no? So, dinala na po si Attorney Lopez sa initially veterans tapos ngayon ay lilipat siya correct sa safety. Yung hinihintay ko natin yung report ng at yung nga ho yung at gusto nila nasa St. Luke's magpunta pero hindi ko alam yung actual development Actually, nakalipat na po ako, nakarating na po ako ng St. Luke's. ng St. Luke's. Right now, sir, because she's cited in contempt, anong magiging dangers nun kapag, syempre, St. Luke's is a private hospital and mas malapit din yung yung veteran. So, ano yung magiging implications kapag, yun nga, nailipat siya sa St. Luke's? Ang implication po is dapat po talaga hindi yung St. Luke's. Dapat po sa veterans. Dahil yun yung government hospital ang authorized na dadala natin. So, aalamin pa po natin kung bakit ang may gusto ng St. Luke's is sila. So, aalamin po natin kung paano nangyari ngayon at just like yung several instances dito, itong nakaraang ilang araw, palagi yung OVP ang nasusunod at violate nga po palagi yung ating house rules. So, sir, ano yung next action points natin with regards to Attorney Lopez? Because she's supposed to be transferred to the women's the facility in the Sinabi ko po kanina dun sa aking statement, yung order po ng committee stands and we will implement yung transfer. That's after she's
charge of that. Yes. Okay, sir. And kay VP Sara naman po yung mention that could be obstruction of justice. Meron po bang reklamong may sasampa laban kay Vice President Sara regarding how she acted with regard to this issue? I believe our lawyers in the House are already studying that, so I'm not in a position to give Tama. a response. Just to add, no, Sige. alam po ninyo sa ating pong saligang batas, ang presidente po, ang vice-presidente po, at ang mga miyembro po ng kabinete ay hindi po inaalaw na mag-practice ng kanilang profession. Kaya Tama. po, hindi ko po alam kung ano po yung legal basis ng ating Vice President para Ayun na po. sabihin po niya na siya ay nag-i-stand as legal counsel of Attorney Lopez. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kaya hindi talaga inaalaw na yung mga matataas na posisyon or yung mga politiko na nasa matataas na posisyon katulad ng presidente, vice president at saka yung mga member ng gabinete na mag-practice ng kanilang profesyon, mga kababayan. Kasi nga, magagamit nila yung kanilang posisyon. Mga kababayan, bilang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas, may impluwensyahan nila yung kanilang yung kanilang trabaho na gagawin. Katulad na lamang nitong si Sara, mga kababayan, nung siya ay nagboluntaryo na maging abogado nitong si Zulaika Lopez, walang makatutol sa kanya. Bakit? Kasi siya ang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas at lahat ng sasabihin niya, mga kababayan, pakikinggan ng mga tao na nakapalibot sa kanya. Kasi nga, siya ang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas at yung pribilehiyo na mayroon siya, nagagamit niya bilang abogado, voluntaryong abogado nitong si Zulaika Lopez. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, ipagpatuloy pa natin. Pero di ba, kunwari, si Senator Tolentino stands as legal counsel ni Senator Bato, meron bang ganun inaalaw na Specific po kasi yung ating Constitution. President, Vice President, at saka members ng Cabinet. so hindi po siya? O, yung mga senador, under limited practice yan kung hindi po ako nagkakamali, tsaka mga congressman. Yan po ay nasa ating saligang batas. And sir, nabanggit kasi although vague lang na sinabi ni VP Sara na posible na magsampa sila ng reklamo regarding what happened tonight. Yung nga yung may pagharang sa ambulansya at pagkuha umano ng cellphone. Paano po yan i-address na ating representatives? Hintayin po natin kung ano yung complaint dahil hindi ko alam kung ano yung sinasabing complaint na haharapin po natin. Sir, VP Sara said po na humingi daw po sila ng tulong sa mga tao doon pero wala na po pumansin at nag-respond. Question po, why did it take so long po for Attorney Lopez to be taken to the hospital? Napaliwanag ko kanina no na ang assessment po natin is hindi naman ganun ka serious yung medical condition, and on the way na rin naman yung ating yung mga medical doctors. Tingin ko hindi naman ganun katagal na yung hinintay. Nakadating na rin yung doktor. Ang sinasabi nila siguro may naging katagalan is yung pag-aalaw natin ng pagpasok ng doktor po nila. Napaliwanag ko naman ang reason lang is meron naman tayong house doctors. Bakit hindi natin bibigyan muna ng tiwala? Kaya nga, kasi mga kababayan, di ba kung makikita ninyo, kagabi kasi habang naka-live sila, inilalive nila yung pagharang dun sa kanilang ambulansya at dun sa kanilang doktor na hindi agad inallowed na makapasok, mga kababayan. Kasi nga, ang katuwiran nitong Sergeant at Arms ng Kamara, meron naman kami mga doktor dito. Meron naman kaming doktor dito, meron kaming ambulansya. Bakit ayaw nyo dito? Bakit hindi muna tayo dito magtiwala sa mga doktor namin? At bakit kumuha pa kayo ng doktor? Meron tayong doktor ng gobyerno. Yun kasi, mga kababayan, ang problema dyan. Kaysa magtiwala sila doon sa mga doktor ng gobyerno, mas pinili siguro, baka desisyon ni Sara ito, mga kababayan, na kumuha ng sarili po nilang doktor para mailabas etong si Attorney Lopez, mga kababayan,
at madala sa gusto nilang ospital. Yun mga kababayan, siguro baka desisyon ni Sara yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sir, after this, si Kong Paulo, nag-reach out ba after what happened tonight? After what happened tonight? Kasi ang letter ay sa office niya magsistay si Vice President Sara. Has he reached out to the committee? Or... Tumawag po sa akin si Congressman Paulo. Yun nga, binabanggit po niya yung paglipat ng kanyang, sabi ko, hindi naman po para sa akin na magdesisyon yan because that is the decision of the committee. Dahil lahat naman po yung mga sulat nila, ito po lahat ay kinukonfirm po natin sa mga miyembro po natin at hinihingi rin po natin ang kanilang mga insights at saka mga opinion. Sir, tumawag si Congressman Paulo regarding the transfer order? Ay, hindi po. Yung pong sa paggamit ng kanyang kwarto, yun lamang po. But after what happened tonight, meron Wala po po. bang... Wala po ako natanggap na tao. Okay. Sir, before we conclude, may polling question na si Billy sa Banco Police. Medyo mahina kasi yung tanong. Yung obstruction of justice, kay Chairman Chua, kung may nakikita kayo, yung pag-stay ni Vicky and then yung pagpasok sa detention center ng P1P, limited na allowable time ng mga tao. At saka, kay Senator Taas, sir, yung update daw po ng health condition ni Atty. Lopez nung tumating sa BMMC, kung meron. Actually, sinagot ko na po yan dahil may sulat po talaga si VP Sara na nagre-request na kung po pwede siya sumama dun sa loob ng detention. Ang sinabi ko po, hindi po namin siya inaalaw dahil nga po hindi naman po siya detainee. Pero pinapayagan po natin siya na bumisita during the period na inaalaw po sa guidelines ng Sergeant at Arms. So yun lang po yung inaalaw. In fact, marami naman po tayong inalaw sa mga ni-request nila Kaya nga hindi po namin malaman kung bakit po kailangan humantong pa sa pagmamatigas at i-insist pa yung ganito. Po pwede naman po silang umuwi. The following day, po pwede naman po silang bumalik. Kasi nga abusado. Pinagbigyan na nga mga kababayan na mabisita yung kanyang kaibigan, pinagbigyan na nga yung request ng kanyang empleyado na magkaroon ng isang kumpanyon, mga kababayan, gusto pang umabuso nitong si Sara Duterte. Pinayagan na nga siyang bisitahin yung kanyang empleyado, yung kanyang kaibigan. Bagkus na umuwi sa kanila at bumalik na lamang kinabukasan, ang ginawa pang kondo, tirahan, opisina niya, yung opisina ng kapatid niya. Ibig sabihin, abuso yung ginagawa mga kababayan nitong ating Vice President. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sir, in the future po, will VP Sara still be allowed to stay po overnight sa kwarto ni Kong Paulo? Actually, concern po yan ng ng Sergeant at Arms. Actually, hindi po talaga dapat yan. Wala ko tayong pinapayagan. And with what we have experienced, I think you'll agree with me. We are in the same boat and we will not allow a similar occurrence in the future. Tama! Kaya na yung health condition status. Okay, yung nakuha po nating report kay yung doktor ng Philippine National Police na kasama ho ni Atty. Lopez na nagdala sa kanya sa veterans. Ang condition po is doon sa veterans, ang resulta po is normal ang lahat ng vital signs, even her ECG. Kaya nga po nagtataka kami kung bakit kinakailangan pa na ilipat at ipa. Ayan! Mga kababayan, siguro kaya ayaw nila ng doktor ng gobyerno kasi makikita namang wala naman nga talagang problema. Pwera na lang daw sa kanyang ECG nitong si Laika Lopez. Eto, mismong sinasabi mga kababayan, nagaling daw do sa doktor ng veterans. Sinasabi na normal naman daw yung mga vitals nitong si Atty. Lopez mga kababayan. Pwera na lamang dun sa kanyang ECG. So ibig sabihin wala naman palang problema. Normal naman pala yung kalagayan. Kaya kahit sino magtataka talaga na bakit kailangan pang kumuha ng doktor sa labas
at ambulansya sa labas at dalhin sa ibang ospital. Hindi kaya para-paraan yan? Para-paraan para maitakas, mga kababayan. Ako nagtatanong lang naman po ako. Kasi baka mamaya, mga kababayan, yung desisyon nun, desisyon lamang nitong si Sara na kumuha ng ibang doktor, ibang ambulansya, dalhin sa ibang ospital, mga kababayan, para maipuslit etong kanyang tauhan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pa-check pa sa St. Luke's. Perhaps second opinion or just for added peace of mind. But ang last na report po sa atin ng ating PNP doctor is normal ang condition. Di ba? She's in Hira. pretty good shape. Sir, but, kasi, so if normal po yung condition, ano po talaga yung mga Well, I cannot confirm. I'm not a doctor, but from the reports that we got also, not specifically from the PNP doctor, parang panic attack ang observation. Sir, na-mention din mo kanina sa interview with DP Sara na itong si Attorney Lopez, she took a ball pen and then she aimed it after this po. Ano po kaya mga possible interventions na pwede po regarding that? Hindi naman po siya, minomonitor po natin yan. Train po yung ating mga HREP, Custodial Center officers na kung merong signs na suicidal, we have not, daily po natin chinecheck yun. That's also one reason why twice a day po natin kinukuha yung vitals for us to get the opportunity na i-assess yung ating detainees kung meron bang suicidal tendencies. And as regards Attorney Lopez, wala ho tayong report from all the duty na nire-report po ng regular basis yun. Wala pong suicidal tendencies. Sir, sige, pag-usapan din natin yung oras po. So yun, mga kababayan, yan yung press conference nitong si Congressman Chua. Nasagot naman niya lahat yung mga itinatanong sa kanya, mga kababayan, na kung saan, eto, sinabi din dito ni Congressman Chua na unang-una, mga kababayan, etong kaibigan or tauhan ni Sara Duterte, dapat maililipat na ito sa Women's Correctional. Kasi nga, ang dahilan kung bakit ililipat, mga kababayan, ang isang dahilan ay dahil ayaw ni Sara umalis ng kamara. Ano po, at yung mga law enforcer diyan po sa kamara na dapat nakapwesto sa kanilang posisyon, sa kanilang pwesto na mga binabantayan, naalanta na yung trabaho kasi nga nakatutok sila dito kay Sara. Ibig sabihin, kung etong si Sara sana, mga kababayan, ay hindi nakikialam at kung etong si Sara sana hindi nagpapaepal at nagmamatigas diyan sa kamara, yung kaibigan niya or yung kanyang empleyado mananatiling nakadetain diyan po sa kamara kasama yung isang kumpanyon. Kasi nga lahat naman ng request na pagbigyan except na lang do sa request ni Sara na samahan na makulong, ma-detain etong kanyang empleyado diyan sa loob ng detaining room sa may kamara. Yun lang ang hindi na pagbigyan kasi nga pangalawang pangulo siya ng Republika ng Pilipinas, high profile po siya at kinakailangan na masecure yung kanyang kaligtasan. Na hindi naman maunawaan nitong si Sara kasi nga gusto niyang abusuhin yung pribilehiyo na meron siya, mga kababayan. Kasi nga kung makikita nyo, di ba sinabi nga ni Sara doon sa kanyang press briefing kagabi, wala siyang kinikilala na mataas na posisyon. Ibig sabihin, hindi niya kinikilala ang kapangyarihan ng presidente at hindi niya kinikilala ang batas.